balita na ikay mawiwili. So mga par, matapos nga po ang naging mainit na sagutan kahapon ni Virgil Ortiz at Jeron Ennis. Matapos manalo si Ortiz via knockout kay Lubin, na akala natin mga idol, tuloy na talaga ang bakbakan nila. Pero tila palabas lang yata yun mga idol. Dahil ayon po kay The Hearn, hindi lang naman daw si Ortiz ang kanilang option. Andyan pa naman daw si Jermel Charlo na willing daw lumaban kay Jeron Ennis. Sa katunayan nito mga idol, nagkita pa si Charlo at Jeron Ennis sa venue. Nagkasundo rin sila na labanan ng isa't isa. Halata talaga mga idol na hindi talaga fully committed ang kampo ni Jeron Ennis na labanan itong si Ortiz. Dahil kung seryoso talaga sila na labanan si Ortiz, hindi na sila magkakasundo kay Charlo at focus na lang ito kay Ortiz. Ayon pa nga sa mga boxing fans mga idol, mas gugustuhin pa daw ni Jeron Ennis na labanan na lang si Charlo dahil damaged goods na daw ito mga idol matapos siya talunin ni Canelo at matagal na hindi na ito aktibo sa bakbakan. Kaysa kay Ortiz na aktibo talaga, isang undefeated at mas bata pa, talagang kakain ito sa bakbakan. Well, sa totoo lang mga idol, hindi naman talaga natin sisisi itong si Eddie Hearn kung bakit iniiwas nito ang kanyang alaga sa fighter na delikado ito sa bakbakan. Cash cow kasi nito si Jeron Ennis. Sakaling ma-upset ito mga idol, malalagay talaga sa peligrong negosyo ni Eddie Hearn. Dapat sure win talaga ang panalo para tuloy ang paldo. Samantala halos 3 araw na po mga idol matapos maglabas ng statement ang GAB sa Casimero Brothers na magpapaliwanag sila sa alegasyon sa kanila patungkol sa game fixing, kung saan mga idol binigyan lamang ng GAB ng 5 araw ang Casimero Brothers para ipaliwanag ang kanilang side sa issue na to. At hanggang sa ngayon mga idol, wala pa rin update kung ano talaga ang resulta. Pero para sa sariling opinion natin mga idol, malaki ang tsansa na maabsuelto dito si Casimero, lalo pa meron itong laban sa December na nakatakdang gawin sa bansang Japan. At isa pa pinaliwanag naman ni Cuadro Alas ang side nila na iba talaga ang kanilang gustong sabihin sa salitang nagpatalo dahil sa malaking plano. Bisaya daw kasi sila mga idol, pero gayon pa man mga boss, nasagab pa rin ang desisyon kung ano ang kanilang hatol sa issue na to ng Casimero Brothers. Kaya abangan natin to sa mga susunod na araw kung ano ba talagang desisyon ng GAB. Pero para sa ating mga boss, malaki ang tsansa na maabsuelto ulit dito si Cuadro Alas. Sa kabilang banda naman mga idol, siguradong undisputed champion daw ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sakaling umiidad daw ito ng 42 anyos pa lang ngayon at hindi 47 anyos. Sabi ito ng mga boxing experts sa Amerika. Aniya mga idol, sakaling bata-bata pa daw ng konti si Manny Pacquiao sa ngayon, malaking tiwala nila na posible nito masungkit ang undisputed title. Wala daw kasi medyo magaling ngayon sa division ni Pacman. Malaking threat pa rin daw si Pacman sa mga kagaya ni Devin Haney, Ryan Garcia, IBF champion si Lewis Crooker, WBA champion na si Romero, kahit ang mabangis ng WBO champion na si Norman. Delikado talaga sa mas bata-bata na si Pacquiao, lalo na itong si Mario Barrios mga idol. Pero sa ngayon daw mga boss, kaya pa naman daw lumaban ni Pacman sa mga fighter na to, pero delikado na daw ang kanyang abutin sa bakbakan dahil sobrang tanda na daw ng Pinoy legend. Halos mga anak na lang daw ni Pacquiao mga kampiyon ngayon sa welterweight. First time daw sana natin makakita mga idol ng isang undisputed champion sa 4-belt era sa edad na 42 anyos. History record sana ito mga idol. Imposible ma-break sana ito sa boxing sports. Halos hindi nga daw kaya maging kampiyon ng mga fighter ngayon sa edad na 38 anyos. Undisputed pa kaya sa edad na 42 years old.